Attorney Lenny. Question po ay, ano po ang inyong unang gagawin upang agarang magkaroon ng trabaho ang milyong-milyong manggagawa na nawalan ng hanap buhay dahil po sa pandemya? Yung ating unang gagawin, yung short term. Pero isasabay na natin yung long term. Ano yung short term? Dapat tulungan natin yung mga MSMEs. Yung MSMEs natin yung nagbibigay ng napakaraming employment opportunities. Yung pinaglalaban ko dito since the pandemic, yung mga walang-wala, bigyan na sila ng conditional stimulus grants. Hindi utang, pero bigyan na ng tulong on the condition na hindi sila magtatanggal ng empleyado o yung tinanggal nila dati, kunin na ulit nila para makapag-umpisa na ulit sila maghanap buhay. Yun yung number one. Number two, yung access to capital. Meron namang may capability pero kulang lang ng capacity na magbayad ngayon. So ang dapat gawin ay bigyan silang access sa mga low interest loans para makapag-umpisa na ulit ng kanilang hanap buhay. Merong mga bago na kailangan tayong i-introduce, halimbawa yung wage subsidy program, saka yung unemployment insurance program, ginagawa ito sa ibang bansa. So, meron kang unemployment insurance to cover yung maiksing panahon na nawalan ka ng trabaho habang naghahanap ka ng panibagong trabaho o naghihintay para magbukas ulit yung pinapasukan mo. Pangatlo, kailangan talaga maging maayos yung ating public employment program. Ang pamahalaan mismo nagko-connect sa mga nawalan ng trabaho sa mga trabahong available. Meron akong example sa inyo. 2020 pa to. May sinimulan kami ng programa online, yung sikap.ph, online jobs matching platform for blue-collar workers. Ang daming trabahong available, mga 29,000 jobs available. Dapat ang pamahalaan, siya yung nagsisiguro na meron tayong retraining, meron tayong upskilling para yung mga skills na kinakailangan ng mga trabahong available. Natutulungan yung mga kababayan natin na mag-qualify sila doon. Halimbawa, yung BPO community, grabe yung available jobs nila ngayon. Pero for every 50 na in-interview nila, isa lang yung nagka-qualify. Kasi kulang ng skills. Hindi all the time kakulangan ng trabaho. Many times, ang problema talaga ay kulang yung skills ng mga kababayan natin. Yun yung one part. Yung other part, yung mga maliliit na negosyante, tinatraining namin maging mahusay na negosyante. Sa Escaparate.com, meron po dun Bayanihan Mart. Ito po yung mga negosyanteng tinutulungan namin under AB Wawe na makapag-introduce ng product. Ito po yung short term. Ano yung long term? Kailangan talaga yung gobyerno maging tapat. Kasi pag tapat ang gobyerno, yung investors papasok. Marami tayong mga na-lose na mga investors lumipat sa Vietnam, lumipat sa kung saan pa. Kasi yung uncertainty ang laki. Pero pag inayos natin yung ating pamamahala, mas magiging business-friendly. Yung climate sa atin, pag mas maraming investors yung pumasok sa atin, mas marami din na trabaho.